So, patanong, no? Hindi nga nalagay doon sa Efeso 5:22. No? Yung maring pinagkunan ng ating paksa. Sa lahat ba ng pagkakataon, dapat bang pasakop? Sino yung humindi? Binasa ko pa lang yung title, hindi pa nagtatanong. Patanong lang yung natin. Ay maraming sumasagot doon sa gawirong kababaihan. Tingnan natin, mukhang interesado kayo sa paksang ito At tingnan muna natin, una yung pag-aasawa. Mabuting bagay ba yon na kapwa ang lalaki at ang babae makasumpong ng asawa? Mabuting bagay ba yon yung magkaroon ng asawa? Ano sa palagay nyo? Mabuting bagay ba ng isang dalaga o isang binata makasumpong ng asawa? Patid na Brenda? Nari kay boss ni Kat na Brenda? Opo, bakit? Bakit mabuting bagay yung makasumpong ng asawa? Kasi po, ang asawa ay biyaya galing sa Panginoon. Ayun, biyaya galing sa Panginoon. Tingnan din natin, Kawikaan 18:22, pakibasa nga. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ayan. So, mabuting bagay pala talaga yun. Yung makasumpong ka ng asawa at nandun yung lingap ng Panginoon. Nandun yung tulong at gabay ng Panginoon kung makasumpong ka ng asawa. Yung asawa, kanino ba galing yan? Pagka dalaga ka, binata ka, di ba? Gusto mo na mag-asawa, nagpe-pray ka di ba? Nagpe-pray tayo para pagkalooban ng asawa. Na katunayan, ito ay galing sa kanino galing yung Alex ba? Ella po. Ella. Sa Panginoon Sa po. Panginoon. Pakibasa na rin. Ella. Bahay at may kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Yan. Yung mga material na bagay, minamana natin sa magulang yan no? Pero yung daw mabait na asawa galing sa Panginoon. Kaya nga sabi, biyaya. No? Biyaya mula sa Panginoon. Ngayon, tingnan din natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dun sa nasumpungan mong asawa. Nakasumpong ka ng asawa at yun ay biyaya. Ano rin ang sabi sa banal na kasulatan? Pakibasa nga, patid na Ella. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Ayan, ang laki pala ng sakop ng asawa, Mahirap daw makakita ng mabuting asawa. Sabi kanina, galing sa Panginoon yung mabuting asawa. Kaya lang, mahirap makasumpong ng ganyan. Nandun yung pagsisilbi, pinaglilingkuran niya yung kanyang asawa habang siya ay nabubuhay, gumagawa. At ang sabi nga rito, handa ng lahat bago sumikat ang araw, inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Di ba? Kadalasan ganun, di ba? Yung lalaki natutulog pa, yung babae nagluluto na sa umaga. Kaya medyo ay nakaka-relate dyan yung ating mga kapatid na babaeng may asawa, Kung ganyan kayo, di ba? Kung ganyan, So, ito,
malaki ang role ng babae sa kanyang asawa. Sa pamilya, malaki ang role ng babae. Ngayon, tingnan natin, ano ang utos sa asawang babae sa kanilang pagsasama ng kanyang asawang lalaki? Anong alam niyong utos ng Diyos sa babae para sa kanyang asawa? Sino pwede sumagot? Ano ang utos ng Diyos sa babae tungkol sa kanyang asawang lalaki? Pasakop. Ayan, tingnan, basahin natin. Pakibasa. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Ayan. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Meron ba ditong yung lalaki ang napasasakop? Sabi dito, yun daw babae ang pasakop sa asawa. Bakit? Kasi ang pangulo ng babae, yung kanyang asawang lalaki. Ganyan din, ano naman yung utos para sa mga lalaki? Ano naman ang utos sa mga lalaki? Yung lalaki sasagot. Kapatid na Martin, alang asawa eh. No, pero ano yung utos kaya? Ano kaya utos ng Diyos sa mga lalaki naman? Sinong sasagot dyan? Kapatid na Edwin, anong utos ng Diyos? Mahalin mo yung asawa mo. Ayun, mahalin ang asawa. Tingnan natin, Efeso 5:25. Pakibasa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sariling dahil sa kanya. Yan. So, ibigin ninyo ang inyong asawa. Ang ibigin nyo lang yung asawa nyo, hindi yung asawa ng iba. Di ba? Ganun lang yun eh. So, yun ang pagtatagubilin. Yun ang utos ng Diyos sa mga babae at sa lalaki. Yung babae, pasakop sa kanyang asawa. No? Hindi ngunit, yung babae ang malaki ang kita. Malaki ang sweldo ng babae. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na siya pasasakop sa kanyang asawang lalaki. Siya nang magiging head of the family. Hindi eh. Ang utos sa Biblia, ang utos sa kapatiran sa loob ng iglesia, kahit ano paman ang hanap buhay ng isa't isa, mas malaki man ang kita ng babae kaysa kay lalaki, ang pangulo pa rin ng tahanan ay yung lalaki. Pasakop ang babae sa lalaki. At mahalin naman ng lalaki yung kanyang asawang babae. Ngayon, tingnan din natin saan naman inihalintulad kung bakit o kung paanong dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa. Saan inihalintulad kung paano daw dapat mahalin ng lalaki yung kanyang asawa? Si kapatid na Anthony kaya. Saan inihalintulad kung paano dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa? Kung mahal mo yung asawa mo, anong dapat mong gawin? Ibigin gaya daw ng pag-ibig sa sarili. Ayun. Ibigin mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Pakibasa nga. Efeso 5:28. Gayon din naman, nararapat na ibigin ng lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Yan. So, sakto yung sagot ni kapatid na Anthony. Na ibigin mo yung asawa mo, gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ayaw mong masaktan yung sarili mo, huwag kang mananakit ng asawa. Di ba? Ayaw mo ng masamang bagay na gawin sa'yo ng asawa mo, huwag mo din gawin sa asawa mo. Vice versa. So, umiibig sa kanyang sarili, ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang
sarili. So vice versa lang din, na kung ano yung makabubuti, gusto ng asawa mong gawin mo, yun ang gawin mo, huwag yung masama. Diba? Kung mahal mo siya, yun ang gawin mo. At yun din, paano kung ang asawa ng babae ay hindi niya ka-iglesia? Ito na nga, yung paksa natin, ano, sabi, sa lahat ba ng bagay, dapat bang, sa lahat ba ng pagkakataon, dapat bang pasakop ang babae sa kanyang asawa? Paano kung ang asawa ng babae ay hindi niya ka-iglesia? So yung babae ang hindi, ang iglesia, ang lalaki hindi niya ka-iglesia. At pigilan siya na dumalo ng pagsamba o kaya yayain siya sa sektang kinabibilangan nito. Dapat ba siyang pasakop at sumunod dito? Tita Brenda, may iling ka. Hindi po. Hindi. Bakit? Dahil alam naman po natin na ang ating Diyos na sinasampalatayanan ay ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Kung maaari po ay hikayatin natin yung ating asawa na maging kasama natin sa pananampalataya. Kung hindi man natin mahikayat agad-agad, huwag tayong mawalan ng pag-asa, ipagdasal na lang natin siya. Ayun, Baka tama. someday ay matauhan din. Oo, very good. Andiyan ba si kapatid na Jeff? Ala ba? Kaya pala sumagot ano. So tingnan din natin, ano? Kawikaan 1:10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Ayun. Kasi sa Bible, tinuturing, no, ng Diyos pagka talagang hindi niya anak, tawag doon makasalanan. So, hindi tayo nagpapatama, kundi yun ang talagang biblical kung ikaw daw ay hikayatin, asawa mo, hindi mo ka pananampalataya, hikayatin ka na doon ka sumambas, doon sa kanyang pananampalataya, huwag mo daw tulutan. Diba? So, manindigan ka doon sa iyong pananampalataya. Diba? At tingnan din natin, sa panahon ni, sino yung hari na nahikayat ng kanyang mga asawa? Sino yung hari na yon? Maraming asawa. Si Haring 1,000 naging asawa nun. Si Haring, Haring, si Patid na Kim. Sino ba yung hari na yon? Si King, Haring David. Yung anak ni David. Sino yung anak ni Haring David? Haring Solomon. Di ba? Si Haring Solomon. Di ba? Anong nangyari sa kanya? Nung nakapag-asawa siya ng mga mga Israelita at ibang Diyos ang kanilang sinasamba, nung bandang huli, nung tumanda siya, nahikayat siya. Ginawa niya ng mga Diyos-Diyosan, pati siya, nahikayat na rin na makiluhod-luhod. Yun ang sinasabi natin na nagiging epekto. No? Kaya nga ang sabi, pagka hinikayat ka, huwag mong tulutan. Manindigan ka dun sa iyong pananampalataya. Kaya doon sa paksa natin na sinasabi sa title, sa lahat ba ng pagkakataon dapat bang pasakop ang babae sa kanyang asawa? Doon sa isang bagay na yon, hindi siya dapat pasakop. Pagdating sa pananampalataya at magkaiba ng pananampalataya, at ikaw hihikayatin na sumama sa kanya, hindi, dapat manindigan ka. Yun ang topic natin, yun ang doon nakatuon yung ating paksa na hindi dapat pasakop. Hindi sa lahat ng pagkakataon. No? Isa lang doon sa pagdating sa pananampalataya. Huwag kang pasakop. Kung ikaw ay hihikayatin na sumamba sa ibang Diyos. Doon sa punto na yon. Pagdating sa pananampalataya. Ngayon, ano ang dapat gawin ng asawang babae kung hindi niya ka-iglesia ang kanyang asawa? Ano rin dapat gawin ng asawang babae kung hindi niya ka-iglesia yung kanyang asawa? Ano kaya dapat gawin ng babae? O babae, tanongin natin. Si Sister Ana kaya? Ano kaya dapat gawin ng babae kung hindi niya ka-iglesia yung asawa niya? Hihikayatin po.
Ayun, hikayatin. Siya naman hikayat. Kung dito, siya hinihikayat eh. Alam mong ikaw ay nasa tama, tapos pupunta ka sa mali, di ba? So, alam mong ikaw ay nasa tama, yung asawa mo ang iyong hikayatin. No? Ano rin ang sabi sa unang Pedro 3:1-2? Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay manghikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae, sa pagkamasid nila ng iyong ugaling mahinhin na may takot. Ayan. So, ang kailangan daw gawin, hindi mo man mahikayat sa salita, kahit daw dun sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae, sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. So may hikayat mo rin. Sabi, no? Ay mga hikayat ng walang salita. So, in action, hindi lang sa words. Hindi yung kahit na kung hinihikayat mo pero ayaw. So ipakita mo lang doon sa iyong gawa, sa iyong kilos. Di ba? Sa iyong kilos. So, sa pamagitan ng iyong kilos, makita ng asawa mo na talagang itong asawa ko nasa tama, maganda ang ugali, mahihikayat mo na eh. Di ba? Sa pamamagitan pa lang nung iyong kilos at galaw, ng iyong mga paggawa ng mabuti, mahihikayat mo na eh. Hindi ka pa nagsasalita. Di ba? Pero, kung puro salita, puro galit ang makikita sa iyo, dun sa babae, mahihikayat mo kaya yung asawa mo? Hindi mo ka-iglesia yung lalaki. Tapos, dakdak ka ng dakdak. Hindi nakita yung mabuting ugali sa'yo. Lalo mong inilalayo. Baka sabihin pa siya, iglesia ka pa naman, ganyan ka. Di ba? So, hindi mo mahihikayat. Kaya, kailangan yung mabuting ugali ang mamasdan sa'yo, makita sa'yo. Para, malay mo, balang araw, kalooban ng Diyos, tawagin siya, maging kaysa natin sa iglesia. So, hindi dapat maging nager din. Kasi may mga ganung babae, may nager na babae. No, ano rin sabi sa banal na kasulatan yan? Pakibasa nga. Naging wife. Nakakayamot ang asawang masalita, tulad ng ulan na ayaw tumila. Mahirap siyang patigilin, para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Ayun. Mahirap daw. Nakakayamot. No? Yung asawang masalita, nager. No. Dakdak ng dakdak. Stop na. Sige pa rin, dire-diretso pa rin. Imbis na mahikayat mo yung asawa mo nun, hindi. Di ba? Yan sabi, mahirap siyang patigilin. Para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Meron bang ganun dito? So, hindi tayo nagpapatama kung meron man. Iyan ang sabi sa Biblia. So, yun ang iwasan. Dapat na makita yung talagang mabuting asal. Iwasan yung sa babae yung, sabi nga, nakakayamot daw yun eh. Di ba? Sasawa ka sa kaya sa merong mga patalastas sa television, ni-record na lang yung dakdak ng babae. Ka-record na lang. Pagdating, puro dire-diretso, para Armalite, sunod-sunod. So, yun, pinaiwas yun. No? Ngayon, ano ang mangyayari sa lalaki kung mahikayat siya ng babae? O vice versa, parehas din. Kung lalaki naman ng iglesia, yung babae naman hindi mo ka-iglesia, ano daw yung mangyayari dun sa kanila? Sa lalaking hindi mo ka-iglesia, nahikayat mo, o babaeng hindi mo ka-iglesia, asawa mo, nahikayat mo, anong mangyayari sa kanila, sa kanya? Kunyari, sa patid na Brenda, nahikayat na niya si Jeff. Anong mangyayari kay Jeff? Maliligtas. Oo. Ngayon, sa patuloy niyo rin pagsasama,
kalooban ng Diyos, di tawagin siya. Ano mas magiging maganda yung pamilya? Tingnan natin. Unang Korinto 7:14. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Ayun, magiging banal. Di ba? Bagay dito, future eh. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal. So, hindi pa tinatawag. Pero, may chance na siya ay maging banal sa inaharap. Kasi doon sa taas niyan, 12:13, sa talatang 7 na yan, pinag-uusapan na kapag yung asawa mo, hindi mo kapananampalataya, wag mong hiwalayan. Kasi, may chance na siya ay maging banal. So, ganun nga. Pagka sa inyong pagsasama at nakita nga yung iyong mabubuting gawa, nagiging banal siya. At darating yung panahon na maging banal na siya dahil nahikayat mo sa iyong pananampalataya. Di ba? Yung anak mo rin, mga anak nyo na may kapintasan, magiging banal din. So, meron mga alam dito na isang manggagawa, noong panahon na siya ay natawag sa iglesia, siya lang. Iglesia siya. Yung asawa niya, hindi iglesia. Nagkaroon ng mga anak. Yung lalaki, pagkalinggo, sasamba sa atin, siyempre, sa kapilya. Doon pa sa Pambuan. Sasamba ron. Yung asawa niyang babae, nandoon sa simbahan. Kasama akay yung mga anak. Kuminsan naman, yung mga anak, kasama naman niya doon sa kapilya. So, sino ang malilito? Yung mga anak. Kaya nga sabi, magkakaroon ng kapintasan eh. Pero, kapag naakay na nung lalaki o vice versa, yung kanyang asawang hindi pa niya kapananampalataya at naakay, pares na sila. Wala nang magiging, hindi na maguguluhan yung mga bata. Di ba? So, iisa na lang yung kanilang pupuntahan. Kaya yung buong pamilya, magiging banal sa harapan ng Diyos. Di ba? Yun naman ang kagandahan kapag naakay mo na ang iyong asawa. So, mabuti nga dito, yung ating mga kapatid na hindi ka pananampalataya yung kanilang asawa, talagang naninindigan dito sa iglesia. At andun yung chance na pati yung kanilang mga anak, meron tayong mga kapatid dyan na hindi pa, yung kanilang tatay, hindi pa iglesia, pero yung mga anak, nasa iglesia. Sabihin, nanaig pa rin yung babae. Kahit na siya'y babae, hindi siya napasakop doon sa kanyang asawa. Pagdating sa pananampalataya, nanindigan siya at pati yung kanilang mga anak, nadala niya dito sa iglesia. Yun yung kagandahan naman nung talaga nanindigan sa pananampalataya. Yan. So, ano paraan upang maging maayos ang pagsasama na mag-asawa? Ano nga ba'y paraan? Tungkol sa pagsasama, ano ang paraan para maging maayos ang pagsasama na mag-asawa? Patid na aset. Ano kaya paraan para maging maayos ang pagsasama na mag-asawa? Magbigayan po. Ngayon po, ako din po kasi magkaiba din po kami ng religion. Pero para sa akin po, nananalangin din po ako na mahikayat ko siya. Ngayon po, kung hindi po, bigayan po, respetuhan po. Ayun. Bilang mag-asawa. Yun, tama. So, respetuhan lang sa isa't isa. Dinan natin sa Efeso 5:33. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ayan, nandun yung lagi yung paggalang sa isa't isa, hindi lang yung babae, vice versa din. Nandun yung paggalang.
Ang pasabi sa 1 Corinto 7:4. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Yan. Ano kaya ibig sabihin nitong talata? Ano sa ibig sabihin ni Apostol Pablo? Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ano kaya ibig sabihin doon ni Apostol Pablo? Ha? Nakayuko eh. Ha? Ano ibig sabihin nito? Ang talata na ito? O, pakipaliwanag nga. May gusto? Ang taas ng kamay? Brad, nandiyan pala si Brad. Kung minsan po, maririnig po natin, example, Mr. and Mrs. Lorido. So, hindi sinabi yung apelido ng babae, Mr. and Mrs. Lorido. Okay. Ibig sabihin kayong mag-asawa, pero yung pangalan nyo po ang binanggit, ikaw na po ang kumakatawan sa inyong dalawa mag-asawa. Okay. Ay representative. Okay. Pero kayong dalawa yon, hindi po. Okay, tama. Okay. So, doon nga, no? Sa pangalan din, civil status, nagiging dala na nung babae yung kanyang apelyido. Kasi yun naman ang sabi sa Biblia, di ba? Sabi sa banal na kasulatan, sabi ng Diyos, iiwan ng lalaki yung kanyang mga magulang at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. So isang laman na lang sila. So ibig sabihin, nandun yung pagkakaisa. No? Isa pa, pagdating rin dito, ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling asawa, vice versa, may asawa ka na eh. Ibig sabihin, hindi ka na dalaga, hindi ka na binata. So kung kinakailangan mong biglang may lakad, pagpaalam mo naman. Kung meron kayong dapat na pagdesisyonan, hindi lang yung babae ang magdedesisyon. No? Isang guni mo doon sa iyong asawa o vice versa, pareho. Kung meron kang didesisyonan, pag-usapan nyo, pagdesisyonan nyo. Kung may lakad kayo, baka pamaya, akala mo dalaga ka pa, naghihintay ka sa bahay, wala akong dumarating. Gabi na, wala pa. Wala namang tawag, wala namang text, wala kang alam. Di ba? Tumatawa dun eh. So, yun lang ibig sabihin na walang kapangyarihan sa sariling katawan, ang asawa, vice versa pareho. No? Magpaalaman kayo para hindi naman nanghuhula yung isa't isa. Di ba? So, ganun lang. Na kung meron desisyonan, dapat desisyonan, meron dapat na ipaalam. Hindi yung mabubulaga ka. Ayun. Di ba? Hindi ko ginagamit pulpito, Ayan. So, yun po, yung sabi sa banal na kasulatan. So, ganun din, tingnan din natin yung salitang asawa. Pagka inalis mo yung A, asawa na. Alisin mo yung S, awa na lang. So, hindi dapat maging ganun, di ba? So, kailangan manatili yung nasa taas, asawa pa rin. Ano man ang dumating na problema, mga pagsubok sa buhay, mananatiling yung word na yon, salita na yon, walang kulang. Asawa pa rin. At doon sa aral, ano ang sabi, tingnan nga natin? Respeto at tiwala ang dalawang salita na hindi dapat mawala dahil ito ang magpapatibay sa ating pagsasama. Pagsasama yata tayo. No? So, respeto at tiwala talaga. Hindi natutumbasan ng kahit anong material na bagay ang pagmamahal, respeto at tiwala. So, yun. Para maging maayos yung pagsasama ng mag-asawa, respeto at tiwala sa isa't isa at nandoon yung pagsunod sa utos ng Diyos. No? Pagpapasakop, pagmamahalan sa isa't isa, pag-ibigan. Yun ang mga paraan para manatiling nagsasama ng payapa at maayos ang mag-asawa. Kaya doon sa ating paksa sa Bible study, hindi sa lahat ng pagkakataon
dapat pasakop ang babae doon sa isang tangi na yun na pagdating sa pananampalataya. Pagka-aakayin ka na sa ibang pananampalataya, huwag, manindigan ka. Marami kasing nangyari ng ganyan, lalo na sa mga kababaihan, di ba? Kapag kayo mga kapatid natin sa iglesia, nakapag-asawa ng hindi niya kapananampalataya, hindi natin ka-iglesia, nangyayari, pagka naikasal na, susunod na mga bimilang ka lang ng ilang buwan, wala na, tumitigil na. Bakit? Pagka dinalaw mo, pinipigilan ng asawa. Huwag nang sumamba. So doon, dapat hindi tayo pasakop. Manindigan tayo pagdating sa pananampalataya sapagkat sangkot yung ating kaligtasan. So yun po yung ating paksa sa Bible study. Meron kayong gustong liwanagin doon, itanong? Meron pa pong gustong itanong? Sa susunod na linggo, ang paksa natin, 17, pagbati ng happy birthday in heaven, dapat ba? Sa 24, nagiging anghel nga ba ang sanggol o banal na namatay? So yun yung magkasunod na ating paksa sa Bible study. Kung wala po kayong tanong sa online, alarin, ilan ang ating viewers sa online? 49. Isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Ilorido, para sa pagliliwanag ng ating